Ayan po, dating congressman na notorious na kawatan sa Pampanga. Walang iba kundi itong si Aurelio Dong Gonzales. Sumibat na po. Kala ko patay na. Sumibat na. At kagaya po nung itong si Saldico na hindi po malaman kung ito ay nakatakas na or patay na, hindi po natin malaman. Pero ang sigurado po dito ay itong si Dong Gonzales ay sumibat na at namataan po siya sa Airport Terminal 1. At ito po ay hihiramin lang po natin itong video ni Brothers Travelers. Ayan naman po yung kaibigan natin. At ipapakita ko lang po ng mabilisan. At nandun na po sa airport. Sumibat na po. So, yan po para lang po makita ninyo. Okay? Aha. So, ito po yung sinasabi ko. Nakaw now, sibat liter. Tago liter. Ayan. Ito na po. Tingnan mo natin ang video. Panoorin mo natin kung gaano karami ang dala ko nilang bagahe. Yan. Teka lang. Teka lang. Lagyan natin ang sounds. Yan, okay. Spotted Dong Gonzales. Kaya mo kay Idol Dong Gonzales. Spotted Dong Gonzales. Ayan ho ayan ho Spotted Dong Gonzales. Nasa airport po. Hindi pa, malay nyo, baka po maghahatid lang siya. Baka ihahatid si Micah, yung anak niya, yung congresswoman. O malay lang ho natin. Malay natin, Malaysia. Nando si Doktora Isha, Malaysia. Ayan. Alay na Micah Gonzales. Maymay Gonzales din. Kasama niya daw si Maymay Gonzales. Mga sa ano niya, Terminal 1. Nasa Terminal 1 sila mga kabayan Dong Gonzales, pasibat na nga ba? Ayan. At sisibat na nga ba sila? Tingnan natin mga dalang gamit. Dalang gamit. Sabihan mo. Dalawa. Ay, grabe ang gagara ng mga sakyan, Ayan, karakalo. Ang sabi mo nang bumibidyo, ay karakal. Ang ibig sabihin ng karakal, marami pong bagahe. Sabi ni Ma'am Edna, dapat hindi yan makalabas ng bansa. Sisibat na yan, sir. Dahil sa pagdilig ko mga kabayan, pwedeng patawag mo itong mga to. Ayan. Maymay Gonzales. Maymay Gonzales. Yan. Dong Gonzales. Ayan. Yan po. At napakarami pong... Pinukos po. Nakita ko mga kapatid. Yan mismo, Dong Gonzales. Gonzales, na nandiyan dyan po. Yan na, ang daming kuda kay BP Sara. Tama ko kayo. Congressman ko. At ito ho yung mga kabayan, sa hindi ko nakakaalam, itong congressman po ito po yung congressman na nakakasakop mga kababayan. Ulitin ko, nakakasakop po dyan sa dyan po mga kabayan sa flood control na nasira. Okay? Na nasira sa kandating. Hindi na po natin pagtagalin. Yan po yung madalas kong sinasabi sa inyo, yan Dong Gonzales na ito yung notorious na kawatan sa Pampanga. At sinabi ko po yan, siya na po ang congressman na may kickback na, siya pa rin ang kontraktor, siya pa rin ang supplier, siya pa rin ang implementor. So pinakyaw niya lahat. Tapos ang lahat po ng mga project niyan sa Pampanga ay puro wasak na po. Wasak na. So 41 billion ang budget diyan. Ngayon, sumibat na. See? Ano ito? Ganito lang tayo ganito lang baka inutil ang mga Pilipino na para hindi mapanagot itong mga animal at mga demonyong mga kawatang mga politikong ito. Pababayaan na lang ba natin to?
Nangangati na yung tainga ko sa inyo, ha? Pababayaan na lang natin to, ganito. Matapos magnakaw, sibat lang. Wala nang kaso, ganon. Ay, kung po kasi ito, kagaya ni Saldico, imaginin mo, sa lahat ng project, ng lahat ng mga panayang kontraktor na yan, laging may 20% yan. Imaginin mo. Grabe. Gaano kayaman itong Saldico na ito? Kung 20% lahat ng project niyan. Lahat po. Kaya naman, dahil nga sa iimbestigahan niyan, hindi na rin po mahagilap. Hindi nga po natin malaman, okay ito si Dong Gonzales. Kasi nakita na nandyan sa airport. Nasisibat na. Sumibat na nga. Okay yan, nakita natin. Itong si Saldico, hindi po natin makita, maging pamilya niya, hindi po ma-locate kung saan. Kaya marami pong nagsasapantahan na ito ay either nakasibat na rin ito or patay na. Yan po. Grabe. Ang dami pong nagkaigit-igit dito sa mga nalalapit na patawag ni Congressman Marcolita sa Blue Ribbon Committee. Lahat naman po kasi yan ay hindi po lulusot. Lahat po yan, lalabas talaga ang totoo. Lalabas lahat yan. So, grabe. Yun nga po yung sinasabi ko. Dito sa ating mga kasundaluhan at mga kapulisan, kitang-kita naman po natin mga sir, di ba? Wala pa man, hindi pa man lumabas yung mga flood control na yan eh. Ay, kita naman po natin kung sino yung mga kawatan sa bansa natin. Ba't hindi nyo lang pagbabarilin yung mga yan? At sabi ko nga po kung ako lang ay authorized na humawak ng baril, kahit wag nyo na akong bigyan ng baril, kung authorized lang ako na humawak ng baril, ay pinagbabaril ko na yung mga yan. At, grabe. Ayan, kagaya niyan. Matapos limasin ng mga hunghang ng mga politikong ito ang kaba ng bayan, pira ng mga Pilipino, ayan po, sisibat lang. Dahil nga po, sabi ko, lahat po yan ay mayroon na po yung mayroon na po silang mga nabiling mga bahay sa mga sikat na subdivision sa abroad, ika nga. Kaya anumang oras, pwede lang po silang sumibat itong mga unggoy na ito. Ayan. Kaya naman talagang walang pakundangan kung magnakaw itong mga hayop na ito. Ganon-ganon na lang. Hindi ba dapat binabalatan na ng buhay itong mga animal na ito? Bilyon-bilyon po, kulang po ang buhay nitong mga ito. Ang totoo lang po, pag pumatay ka ngayon, 800 lang ang buhay ng tao Imagine mo, 800 lang ang buhay ng tao, tapos ang mga kinawat itong mga ito, bilyon-bilyon. Kaya kulang pa Kaya dapat yan, talagang inuunti-unti na patayin yung mga yan. Una, mula dito sa tuktok nila, dito sa may bunbunan nila, talupan yan, pababa hanggang sa talampakan, talupan ng buhay. Tapos paliguan ng suka na may asin, na may sili. Ikos-kos doon yung sili sa pagkatapos mabalatan ng buhay yan. Kasi kung buhay nila, hindi po, wala kulang na kulang po yung buhay nila. 800 lang po ang buhay ng tao. Mas mahal pa po yung kambing. Bakit ko alam? Abay, marami na po akong inariglo. 500 nga lang. 800 nga lang. 700. Kaya hanggang doon lang. Unang-una, kaysa sa hindi ka magpapariglo. O edi sayang din yung 800 na yun. Wala ka namang kalaban-laban. Dami ko nang inariglo. 800, 700, 500 lang ang buhay ng tao. Kaya sinasabi ko, kulang na kulang ang buhay nito, kaya kailangan to talupan at patayin ito ng unti-unti.
Tapos unti-unti na pagkatapos talupan, unti-unti na pagpuputulin yung mga daliri niyan. Pagkatapos yan, naputulin ang daliri, tabtabin mo ng tabtabin ang uso niyan. Ito yung Dong Gonzales na akala mo napakalinis na siya itong bira ng bira kay BP Sara diyan sa confidential fund. Ha? Ay buwa ka ng inang yan. Di ba? Isa rin itong mukhang ulupong na congressman ninyo dyan sa Quezon Province. Itong si Suarez, JJ Suarez. Tingnan nyo yung ulo niyan para mukhang ulupong. Wala pong pagkakaiba. Isa rin napakakurap na congressman yan. Magsasabi ba rito tayo na wala tayong ipapakita ebidensya? Sige, magpapakita tayo rito kung gaano kagalit itong taong ito, itong mga tao dyan sa Quezon Province dahil sa pinaggagawa nitong bullshit na ako na ito. Ha? At Ngayong unti-unti ito niya, mga nakatenga lang po, mga kababayan. O eto na po yung video, panoorin na po natin. no. Palpak na proyektong ospital ni Jimmy Suarez sa Lucena. Depende na ang pera ng taong bayan na sayang. Is na ayusin ng mga Suarez ang sitwasyon ng QFC noong panahon ng kanilang pananagulan kung saan nanlilimahit sa dumi. Maraming kulang na pasilidad. Kapos ang bed capacity, kulang sa mga doktor, nurses at espesyalista. Ginawa pang tambakan ng basura ang basement area. Itinuon ni Quezon Province 2nd District Congressman JJ Suarez ang oras sa palpak at nasayang na pera ng taong bayan sa proyektong Lucena City General Hospital sa Mayaw Parada sa Lucena. Bukod sa malayong lokasyon para sa mga Lucenano, lumabas na maraming paglabag ang ginawa ni Suarez sa pagpapatayo ng ospital. Walang konsultasyon, walang ordinansa, walang permit, at tahasan ding nilabag ang batas na pumuprotekta sa lupang pang-agrikultura. At higit sa lahat, walang sinulong na batas o Republic Act na nagsasabing magtayo ng proyektong ospital. Taong 2021, isinagawa ang groundbreaking ceremony ng Lucena City General Hospital sa Barangay Mayaw Parada, Lucena City. Kasama si Senador Bongo na naglaan umano ng pondo para sa proyekto. Walang provincial ordinance, walang isinulong na batas o Republic Act para magtayo ng ospital. Sa madaling salita, walang anumang legal na basehan ng proyekto. Hindi malinaw kung sino ang mapapatakbo ng ospital. Nagsimula ng konstruksyon ng DPWH nang walang permit to construct at certificate of need. Walang koordinasyon sa DOH. Walang hospital development plan. Ang lupang tinayuan ay lupang sakahan na may irigasyon. Kakasang nilabag ni J.D. Suarez sa Republic Act 8435 o Agriculture and Fisheries Modernization Act o AFMAC, kung saan bawal ang land conversion sa mga lupaing agricultural land o fully irrigated. Dahil nabistong walang ordinansa o Republic Act para sa pagpapatayo ng ospital, napilitan si J.D. Suarez na mag-file ng bill na aprobahan sa BICAM at lagdaan na lamang ng Pangulong Kulang at DOH ang itinakdang magpatakbo ng level 1 na ospital, pero yung lupa ay sinabing nakadunit sa probinsya. Sa huli, wala pang iligal na basihan sapagkat hindi na isa batas sa pagkatayo ng ospital. Pangako ni J.J. Suarez na magiging operational ito sa 2024. Sa 2024, yung ipinangako ni Congressman J.J. Suarez na bagong ospital ay mararamdaman ng bawat mamamayan dito po sa Luzon na Luzon. Ngunit 2025 na, teka at palpakang proyektong inaasahan sana makatutulong sa Quezon. Kapalpakan ni Suarez at kapalpakan ng DOH at DPWH ang pagsulpot ng proyektong hindi naman dumaan sa tamang proseso. Bukod sa maraming violation at itinayo ng walang legal at teknikal na batayan, sumulpot lamang ang proyekto dahil sa magsipsip ni J.J. Suarez kay Sen. Bongo. Hindi para sa taong bayan kung bakit nagpatayo ng ospital, kundi dahil ito ay lupa ng Unisan Farms na pag-aari ng pamilyang Suarez. Ayan, May pag-aari din nila. Sa katotohanan, pinatayuan ito ng ospital upang tumaas ang value dahil sa industrial highway na sa lupa ng mga Suarez pinadaan. Kaparehong pagpapataas din ang value ng kanilang lupa sa proyektong Industrial Road, papunta naman sa lupa ng mga Suarez sa Dalahican. Kamakailan, nagprotesta ang mga magsasakang tenant ang lupang sakahan ng mga Suarez dahil sa kawalan ng konsultasyon at kompensasyon mula sa Unisan Farms na naging sanhi ng pagkawala ng kanilang kabuhayan. Basta tatak Suarez, laging sablay. Bakit naisipan ng mga Suarez magpagawa ng
Lucena City General Hospital, yung sila nang may hawak ng QMC noon. Bakit hindi sa QMC nilagay ang pondo para sana sa rehabilitasyon at mga kailangang pasilidad at kagamitan ng QMC? Imbis ayusin ang serbisyo ng QMC, nagpatayo ng ospital, pinagkakitaan ng construction. Tapos yung proyekto, nakatiwangwang ngayon. Sayang lupa, sayang ang pera ng taong bayan. Ang pagpapatayo ng ospital ay hindi display lamang. Dapat na pakikinabangan ito ng nakararami. Ang sisilagi ni JJ Suarez, sinasabit sa pangalan ng Alona Party List ang mga proyekto o House Bill kahit walang kinalaman ito. Ganito ospital, ipinangalan daka na kasama ang Alona sa pagbuo. Pero hindi ko author ang misis niyang si Ana Villagras Suarez. Whoever lang. Sumipsip kay Bongo noon, ipatayo ang ospital at ngayon, humihirit palagi kay Martin Romualdez para matuloy ang pagpapagawa. Tunay na walang loyalty at hindi mapagkakatiwalaan. Nasaan ang panindigan mo? JJ Suarez. Yan. Grabe. Bukod na sa kinikbak nito, diyan sa pira na pagpapatayo kuno ng ano to, hospital na yan, na ang laki-laki ng kickback nitong mukhang ulupong na ito, na congressman na ito, mayroon pang hidden agenda or hidden interest dahil itinayo yung hospital na yan doon sa tawag ito, Palayan, sa Palayan. Tapos palalagyan pa ng kalsada, di ngayon lalo pang tataas ang balyo ng kanilang lupa. Grabe, kasi sa kanilang lupa po yan. Lahat ng kailigalan ginawa nitong si ulupong na ito, na JJ Suarez na ito. Tingnan nyo yung ulo niyan, para mukhang ulupong, hayop na yan. Kaya manunuklaw na lang yan. Tatakas na rin yan. Dahil ang dami ng kaso sa Sandigan Bayan at sa Ombudsman yan. Tapos yan, imaginin mo para lang mapataas niya yung zonal value or value ng kanilang lupa, pinatayo niya dyan yung hospital na hindi naman natapos. Dahil kinikbak rin niya ang pira, kaya hindi rin natapos. Di napakasayang ang pira, ilang bilyon din yan. Hindi lang nabanggit yan kung ilang bilyon, pero doon sa nakita natin building, kung di ako nagkakamali, 4 floor yata yun na hindi tapos, ay nasa ko na po yan. At least baka malapit na sa 1 billion yan. So imaginin mo, pira ng taong bayan. Tapos ganyan, pinabayaan lang, wala na, sayang lang. Tapos ang umandar dyan, yung kalsada, ay di sila na ngayon ang nakinabang. Putya. Ganyan katuso itong mga animal na mga congressman na ito. Kaya wala na pong rumirespeto sa mga congressman na ito Talagang pare-pareho na lang ang karakas ng mga animal na ito, pare-pareho ang kaliskis nitong mga hayop na ito. Puro mga kawatan, wala ka na makitang hindi kawatan sa mga hayop na yan. Grabe. Bakit nandyan pa yan? Bakit hindi pa kinukulong yung mga animal na ito? Kagaya nitong tambalos-los na ito, bakit wala pa sa kulungan yan? Saldico na yan, JJ Suarez na yan, itong Dong Gonzales na ito. At marami pang iba dyan. Bakit? Ano yan? Tama na yan kapag nagnakaw ka ng bilyon-bilyon dito, sisibat ka lang, ganun ba yon? Kaya itong mga ito, habang nasa posisyon, bumibili na ng bahay sa abroad ito. At para doon na manirahan, kung sakalit magkagipitan, doon na manirahan. Pero tangay, yung bilyon-bilyon nating mga pira. Ganyan kahayop itong mga animal na mga congressman na ito. Aywan ko kung matatawag pa bang mga tao itong mga animal na ito. Pero para sa akin ito, kamura-mura talaga itong mga animal na ito. Dahil sa kabila nitong mga
kababayan na natin na sobra ang paghihirap, sobra ang kagutuman na walang masaing, ay ito, sila naman ang nagpapasasa ng pira ng bayan. Paulit-ulit ko lang pong sinasabi rito kung bakit ako gigil na gigil sa mga ito. At paulit-ulit ko rin pong sinasabi rito na marami sa mga kababayan nating walang masaing kasi ako nga po mismo ang nakakakita, ako mismo ang pumupunta sa lugar na nitong mga taong ito. Kaya alam ko itong sinasabi ko. Kaya nga po, lagi ako naghahamon dito. Kung gusto niyo akong i-challenge, sige, sumama kayo sa akin. At isa-isahin ko kayong ipasyal, ipakita, at ihatid dito sa mga tinutulungan ko. Ngayon, pag wala akong maipakita, edi patayin ninyo ako. Pero pag ako naman ang may maipakita sa inyo, ako naman ang papatay sa inyo. Ganun lang kasimple yun. Pero talagang wala nang kahihiyan talaga itong mga ito. Sabi ko nga rito, murahin mo man ang murahin itong mga animal na ito. Wala na po. Hindi natatalab itong mga animal na ito. Uulitin ko lang po. Sa Saldico hanggang ngayon hindi mahagilap. Hinahanap na rin ito ni Bintolpo. Bintolpo, nandiyan sa programa niya. Lumutang ka na. Saldico, yan ang sinasabi ni Bintolpo. Hindi nga po talaga mahagilap daw. At wala. Kaya po nag-iisip yung ibang tao kung tumakas na o nakatakas na o patay na. O baka nagpakamatay na. Ay itong Dong Gonzales na notorious na kawatan sa Pampanga, yun po, kita nyo naman, nasa airport na. At ilang van na pagkagaganda ng mga sasakyan din na naghatid sa kanya na puro punong-puno ng mga malita na mga gamit nila. So ano pa yan? Kung lang, mananatili lang sila ro ng isang buwan, isang 2 buwan, ganun ba? Yung pagkadami-dami na yon ang gamit nila. Wala na po, doon na po maninirahan yan hanggat matapos ang investigasyon. Hindi po magpapakita yan. Ganito na lang ang gagawin natin. Magtataguan na lang tayo. So, hinihikayat ko po yung mga gusto ring pasukin ang politika. Pasukin nyo na po ang politika kasi yan po yung magiging lisensya ninyo para makapagnakaw kayo kagaya nitong mga congressman na itong Dong Gonzales na ito, Saldico na ito, itong Gigi Suarez na mukhang ulupong na ito. At lisensya po nila yan para makapagnakaw. See? Bullshit kayo. Sarap niyong gilitan ng mga hayop kayo. Grabe. Grabe yung pinaggagawa niyo sa taong bayan. Grabe yung kademonyuhang pinaggagawa ninyo. Kayo ang piste ng lipunan. Kayo ang talagang COVID ng lipunan, mga hayop kayo. Hayaan mo. Magkikita pa rin tayo. At magpapang-abot din tayo. Maniwala kayo sa akin at nandito naman sa listahan kayo. Kahit kailan hindi na mabubura. Dito sa notebook ko yung mga listahan ng mga kawatang ito dahil pag nagkaroon ako ng pagkakataon, lahat itong mga ito, maging kaluluwa nitong mga ito, susunugin ko. Tandaan ninyo yung sinabi ko. At ibibidyo ko yan. Para sa ganun ay hindi na pamerisan ng mga susunod pang henerasyon itong mga ito. Hanggat walang gumagawa na ganon, hanggat hindi ginagawa yung ganon, wala na pong mababago. Wala na pong wala na pong matatakot gumawa ng kahayupan. Hanggat hindi ginagawa 'yon. Pero kung ito ay sabi ko nga may pagkakataon na ako. Habang binibidyo 'yan, ginigilitan ko 'yan. At pagkatapos gilitan 'yan ay isuplete na 'yan. Para dito pa lang hindi lang yung katawan nila ang sunog, maging kaluluwa nila sunog. Wala nang pupunta sa langit. Pero tiyak naman, hindi naman pupunta sa langit naman yan, kundi pupunta yan sa impyerno, yung mga animal na yan. Nakakagalit. At, ayan, mismong si Bintolpo. Nasa programa po niya, tingnan ninyo. Hinahanap niya
Magpakita ka na, Saldico. Yan ang sinasabi niya. Oh. See? 20%, imagine mo. Kaya pala nakabili ng eroplano at saka helicopter tong hayop na ito. At lahat na dyan, yung mga magagandang resorts dyan sa Bicol, sa kanya pala. Kanya rin yung Maidas Hotel at saka yung isa pang hotel. Di ko na alam kung anong pangalan. Diyan sa Ermita, Maidas Hotel. Kanya po yan. Pero lahat po yan, gigibain natin lahat yan. Lahat ng mga pag-aari nitong mga politikong mga kawatan nito, lahat yan, ultimong kutsara, wala tayong ititira sa mga ito. Lahat yan, ipalulunok natin lahat yan. Nakakagalit. Sobra. Madina mo, tumakas na. Oh, ano pa? Oh. Puka na nga. Saldico, tumakas na rin. Itong si Tambaluslos, ewan ko kung baka tumakas na rin to. May bahay din, may kwan po yan, may binili pong property yan sa Cambodia. Sa Amerika. Diyan po sa Amsterdam yata, mayroon pa. Tingnan mo yung mga kadaming pira itong mga hayop na ito. Hinakot nga talaga nila lahat ang pira. Imaginin mo lang yung isang patay gutom at hampas lupa na itong si Diskaya na ito. Ha, Diskaya? Imaginin mo kung gaano ka-bilyonaryo yan ngayon. Ordinaryo lang yan, ha? How much more nga itong mga congressman pa? Kaya ang sinasabi nga raw dito, yung mga ibang tao dyan sa Quezon Province, akupado na raw ng mga Suarez lahat yung mga lupa dyan sa Quezon. Ewan ko kung totoo, pero yun po ang kukuha natin. At mansion daw po ang bahay niyan. Huwag kayong mag-alala. Wala yung mga mansion na yan. Dahil pag nagkaroon ako ng pagkakataon, papakita ko sa inyo kung paano ko dudurogin yung mga mansion ng mga animal na yan. Wala talaga. Ganun ang ako, sabi ko hindi na mapipigil to. Sabi ko nga kung maging presidente itong si Sara Duterte, sana huwag na lang niya akong i-appoint ng may position dyan kung anong position. Huwag na lang sana, huwag na sana niya akong makita pa. Dahil tiyak dudurogin ko itong mga bungo na itong mga ito. Titiyakin ko yan. Titiyakin ko yan. Isa pa, sa sobrang nervyos, itong si Kimbo, kahit na kung na yan, kahit na menopause na, nagkaroon daw ng regla. Dahil sa sobrang takot na talagang tututuhanin ni Marcolita ang pag-iimbestiga dito sa mga kawatang ito. Parang si Diskaya din yan, yung Kimbo na yan. Imaginin mo, naka-Rolex, naka-Hermes na mga bag pa iba-iba araw-araw. Samantalang yan ay hampas lupa, patay gutom din yan. Tama at teacher yan sa UP. Nagtatricycle yan ng animal na yan. Nahikain na yan. Tingnan mo ngayon, may artista ban. Hindi lang yun. Marami pang mga are-arean ta mga putang nanto. Anyway, at pasensya na po kayo talagang hindi ko lang iwasan na hindi magkaspam yung pananalita ko ngayon. Basta po sa lahat po ng aking mga subscriber ay ipakaingat po kayo lagi para hindi po kayo magkasakit. At mag-ingat po kayo para ma-witness nyo pa sa darating na araw kung paano ko durugin ang mga bungo nitong mga kawatan na ito. Kaya pakaingat po kayo na huwag kayong magkasakit, huwag kayong mamamatay. Hindi baling ito ng mga politikong ito ang mamatay na muna. Huwag lang kayo kasi hindi nyo mawi-witness. Itong sinasabi ko, gusto ko mismong mata nyo ang makakakita kung paano kung gilitan at durugin ang mga bungo nitong mga kawatang ito. Kasi alam ko, sila ang nagpapahirap sa inyo. Sila ang dahilan kung bakit marami tayong mga kababayan ang gutom ngayon. Kung bakit marami tayong mga kababayan ang walang masaing dahil dito sa mga piste na mga congressman at mga politikong ito. Yan po, kaya pakaingat po kayo. Doon naman po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para ma-witness niyo rin po kung paano ko gilitan at durugin ang mga ulo nitong mga kawatang ito. Hindi lamang po yan.
kapag ka nag-subscribe kayo rito, kung kayo ngayon ay nagtataglay ng mukhang pangit na kagaya nitong si JJ Suarez na mukhang ulupong, kung ganyan ang mga itsura ninyo, subscribe na po kayo, mababago yung mukha ninyo. Kung ang mukha ninyo parang kagaya nitong si Zoraida, pag nag-subscribe kayo rito, mababago yung mukha ninyo. Gaganda, gugwapo. Hindi lang yan, suswertihin pa kayo. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.